Unity, ang kaisa-isang klarong plataporma ni BBM noong kampanya. Sirang-sira agad, midterms pa lang. Dapat by now, klaro na sa atin that Unity was a scam. Ano bang nangyari? Here's the tea. The original sin was this marriage of convenience. Naging mag-running mate ang dalawang taong hindi naman magkapartido. At alam naman natin na ayaw ng tatay ni Duterte kay BBM. Kaya nga pumayag si BBM na ipaaresto si Tatay Digong sa Interpol, di ba? Si Sara Duterte, na dati ay taga-Lakas CMD, was the best bet at the time. Ayaw daw kasing back-upan ng Nationalista Party si BBM noong 2022. And this was a big blow to him machinery-wise. Yan ay ayon kay dating Executive Secretary at former friend niya na si Attorney Vic Rodriguez. Kagalit niya na rin ngayon. At itong rift ng Nationalista Party at ni BBM, evident pa rin hanggang ngayon ha. Considering na nationalista ang itinuring na home party ni BBM for many years. Nationalista rin ang bumitbit sa tatay niya, ang diktador na si Ferdinand Marcos noong 1965 presidential elections. And until recently, BBM and Nationalista Party pretended they were on good terms kahit pa hindi siya binitbit noong 2022. Pero, nung inaresto na si former President Rodrigo Duterte, si Mark Villar, na tahimik lang, came out publicly in support of Duterte. Bakit niya kakampihan si Duterte ngayong dapat magkaalyado sila ni BBM? Di ko alam. Pero ang alam ko, sabi ng mga ekonomista, yung build na pinondohan ni Duterte ng trilyon ay malamang isa sa mga rason kung bakit payaman ng mga Villar. Considering na DPWH Secretary noon si Mark Villar. Ngayon, pansinin ang mga absent ng kapatid ni Mark na si Camille sa mga rally ng alyansa. Pero okay pa rin daw sila ha, alyansa pa rin daw si Camille. Yung kapatid mismo ni President Marcos na si Senator Amy Marcos, yun pa ang unang umalas sa alyansa. Quits na daw talaga, kampi daw talaga si Manang Amy sa mga Duterte. Now, Malacanang under BBM is projecting itself to be human rights champions. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Nung okay pa sila ni Sara, gaano ba kabukas ang isip nun ni BBM? Kasi tignan mo naman suddenly ngayon samang-sama na siya sa tokhang. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Nung nangangampanya sila ng Uniteam, ito ang sabi ni BBM. So that I fully appreciate what he said, and of course the drug problem in the country continues to be a problem. At hindi lang sa tokhang ha. O ito pa, isa pang throwback line ni BBM pagdating naman sa China. My province, Ilocos Norte, is 600 kilometers away. We have to be good neighbors, and we ask them to be good neighbors to us as well. Pero ngayon, halos tawagin na niyang tuta ng China si Duterte. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. O ito pa, isa pang atake ni BBM kay Duterte recently lang. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow! Nung kampanya, favorite ni BBM ang SMNI ni Kibuloy. Halos sila nga lang nun nakakalapit sa kanya. The truth is, the facts of today na inaatake ni BBM, yung tokhang, yung mga kaso ni Kibuloy, yung pambubuli ng China, existing na lahat yan noon pa. Tsaka yung sinasabing pagiging weak at indecisive leader daw ni BBM, alam na daw yun ni Attorney Vic noon pa. There are so many messages about the midterm elections. Ito yung ambag ko. Siguro bukod sa suriin natin yung mga plataforma nila, tanungin nating lahat yung nasa former Uniteam. Nagsinungaling ba kayo noon sa mga Pilipino? O kayo, anong nararamdaman nyo? Usap tayo sa Justice Chatroom sa Rappler app. Alam nyo na yan. That's your Inside Track this week. I am Lian Buwan and join us again next time for more tea.